Hello guys, nandito tayo ngayon sa Shimizu Park dito sa Chiba. Isang napakagandang park dito sa Nodashi, Japan. Ngayon guys, ibabahagi ko kung magkano ang natanggap kong separation fee sa aking kumpanya. 10 years guys na nagtrabaho ako bilang isang regular employee. Quick history lang, pumunta ako dito sa Japan as technical intern for 3 years. Tapos nung nagkakilala kami ni Haponesa, bumalik ako dito as tourist. Tapos dito na kami nagpakasal sa Japan. Tapos nung naghanap ako ng trabaho, wala akong na ibang naisip na talagang makakatulong sa akin, stable income, kundi yung dati kong company. Nung pagpasok ko guys, hindi na siya as a trainee, kundi company employee or regular na talaga. So, kasi sa papel nga, kahit na Pinoy ako, pero ano ako, spouse visa. So, kung ano yung benepisyo ng mga Japanese, ganun din yung matatanggap kong benepisyo. Kaso yung struggle ko lang talaga is ang pagsasalita ng Nihongo. Kasi kahit na may Japanese level ako, iba pa rin talaga yung chain or regular employee. Kasi pagka regular employee ka, makikisalamuha ka na dun sa mga Hapon. Kung anong ginagawa nila, gaagawin mo din. Yung mga reports, magsusulat ka ng reports, mga ganyan. So, yung iniisip ko talaga dun na kahit mahina ako sa Nihongo, binabawi ko sa pagiging masinop sa trabaho. So, papakita ko sa kanila na deserving akong magiging regular employee. Hindi ako yung pabigat. So, talagang ginawa ko yung best ko. Grabe yung kumpanya ko guys, napakalaki ng benepisyo talaga. Isipin mo, meron akong anak 4. Tapos yung allowance ng kada isa is 5,000. So, 5,000 yen. So, 4 sila, di 40,000 yen. Kung ikaw ang household holder, meron kang matatanggap na 20,000 yen. Kada buwan yun. So, napakalaki. Plus, overtime allowance. So, grabe. It's a so blessing na nakapasok ako sa ganyang kumpanya. Tapos, may bonuses pa sila 3 times a year. Approximately 1 million yen yung matatanggap mo every year. Grabe. Napakalaki nun. Kumpara sa Pilipinas, di ba? So, dumating yung time na nag-struggle talaga ko last year na dinapuan din talaga ako ng sakit na hindi ko talaga inaasahan guys. Pinaka-down sa buhay ko yun na hindi ako makapagtrabaho for 2 months. I found out na mayroon akong sakit na polyarthritis. So arthritis, sakit ng mga matatanda. Pero ako, kasi namin, linya. So, inheritance. O naman, heredity na mamana. So, sa edad na 38, meron na ako nun. So, 2 months, wala akong trabaho. 2 months, nasa bahay lang ako. Hindi ako makalakad, guys. Hindi ako makagalaw. Pati yung pagkain. Si Haponesa yung nagpapakain. Pagpunta ko ng CR, hindi ako makalakad, guys. Tuhod yung gamit ko pag lakad pagpunta ng CR. Tapos pag umihi ako, magbabawas ako, hindi ko maganon to. So si Haponesa pa yun talagang gumaganon sa short ko para lang ako makaihi. So imagine, 4 yung anak namin. Siya pa yung mag-aalaga doon. Pagpunta school, ganyan. Mag-prepare ng foods. Tapos alagaan niya pa ako. So which is grabe. I really thank God na God binigay niya sa akin si Haponesa. Grabe yung time na yun na hindi niya talaga ako iniwanan. Anong sabi ko sa sarili ko sa kanya? Kasi nung time na yun, wala na talaga akong pera eh. Lahat ng ipon ko naubos kasi wala nga akong trabaho. Sabi ko sa kanya, for almost 10 years na pagtatrabaho ako, wala akong value ngayon, wala akong pera. Anong sabi niya? Hindi namin tinitingnan niyang ganyan. May value ka para sa amin. Kasi mahal ka namin, sabi niya.
Kung wala ka, wala din kami. Nandito lang ako para sa iyo. Yung mga anak mo, may value ka para sa kanila. Doon ako guys, talagang yung strength ko, balik eh. Kasi down na down ako para sa sarili ko. Sabi, wala akong kwenta. Pero dahil sa sinabi nung asawa ko, nagkaroon ako ng confidence. Pumangon ulit. So, napakalaki kong papasalamat sa aking asawa. So, ayun guys, dahil nag-medication ako, sa awa ng Diyos nakabalik yung katawan ko. Hindi ko lang talaga binitawan is yung pagva-vlogging lang. Kahit na minsan masakit yung kamay ko, talagang nagtitake kami ng videos. Tapos, ang laking tulong din na nakatanggap kami ng sahod sa Facebook kasi hindi pa ako nag-use muna. Nakatanggap kami ng isang buwan, mga 5,000, 10,000 yen, ganyan. Napakalaking tulong na yun. So, hindi ko talaga pinabayaan. So, nung naging okay na, bumalik na ako sa trabaho. Kahit masakit pa yung ang kamay ko, pero kailangan kong gawin eh. Dumating sa point talaga na para bang pumupunta ako sa trabaho, talaga ang sakit ng kasukasuan ko. Pag uwi ko ng bahay, laging ako nagreklamo sa asawa ko, sakit na yung ko. Tapos dumating talaga sa point na gusto kong magdesisyon. Kasi sa trabaho ko, as a regular employee, wala din akong improvement eh. Parang paulit-ulit na lang yung trabaho, ganyan. Wala din akong talagang goal na magpa-promote. Kasi pag dito ka sa Japan, ang kalaban mo, pamilya. Kung gusto mong magpa-promote sa mga company. Kasi pag gusto mong ma-promote, kailangan mag-overtime, magpasikat. Talagang maiiwanan mo talaga yung pamilya mo. So ako kasi gusto ko umuwi ng maaga lagi kasi gusto kong makapiling yung pamilya ko. Gusto ko silang makita. Ayoko na yung pag-uwi ko sa bahay, tulog na sila. Ayoko yun. Kaya nga hindi ako nag-grow as a worker dito sa Japan. So yun din yung nakikita kong rason bakit ako gustong mag-resign bukod sa kalusugan ko. Tapos gusto ko din talagang mag-focus sa pagbablog kasi nakikita ko na siguro dito yung potential ko sa pagbablog. Nakikita ko yung future ko na pwede kong ibahagi sa inyo. So guys, isa itong desisyon na hindi naging madali para sa akin. Pagkatapos ng ilang taon na pagtatrabaho dito sa Japan, nagpasya akong mag-resign. Hindi dahil sa ayaw ko sa trabaho, hindi dahil may lilipatan akong kumpanya, kundi dahil sa kalusugan ko at mga bagay na gusto kong gawin. So guys, sa pagdesisyon kong umalis sa kumpanya guys, hindi ko inaasahan na makatanggap ako ng separation fee na umaabot ng 1.3 million yen. So napakalaking tulong yan para sa akin para magsimula bilang isang content creator dito. Sa totoo lang natakot ako kasi pag nag-resign ka sa Japan, parang pagbitiw sa isang siguradong kita. Maraming tanong sa isip ko kung paano kung hindi magtagumpay ang YouTube, paano kung nagkamali ako ng desisyon. Pero minsan kailangan nating piliin ang sarili nating kalusugan at kaligayahan. So guys, alam kong hindi madali itong desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Kasi nga, may pamilya ako. Pero alam kong tama yung decision ko eh. Alam kong may patutunguhan tong desisyon na ginawa ko. Kasi ginusto ko to eh. Kasi ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko eh. Kasi ayaw ko nang dumating yung time na pagsisisihan ko bakit hindi ko ginawa. Di ba? 38 na ako ngayon eh. So may time pa. Di ba? May time pa para bumawi. So sana guys,
suportahan nyo ako dito sa YouTube channel ko. So maraming salamat guys sa pagsubaybay, sa pagsuporta sa akin. So God bless. Maraming salamat guys.